makikita mo, sa katulad nga ng parati kong sinasabi, sa politika lahat yung plano. Hindi basta-basta nangyayari na hindi planado. So ito, planado ito. Katulad rin yung mga impeachment, parang pinalalabas, napakasama ni Vice Presidente. Biro mo, 3 impeachment kaagad sunod-sunod. Anong makukuha mo yan? Kung ikaw yung hindi ka mahilig sumunod sa politika, hindi ka mahilig sumunod sa debate sa Kongreso, usapan sa Kongreso, ang nakita mo lang, grabe naman, 3 impeachment na ang final kay Vice Presidente, ay talagang masama yan. Diba? Yun kaagad, optics. Di ba political suicide yung ginagawa nila? Nagkagulo sila sa budget, diin sila dito sa Quadcom, tira sila ng tira sa impeachment. Sa tingin mo ang taong bayan hindi nakikinig, hindi nanonood, hindi nagagalit sa ginagawa? Yun ang mahirap kasi kung hindi nila pinag-aralan ang balik ng taong bayan, kahit bigyan mo ng 50,000, narinig ko sa isang distrito, 50,000 ang ibibigay sa isang botante. Doon sa distrito ng isang leader, 1,000 a day. Beginning January to May. Ang laki nun. Pero ako, ang ipapayo ko, tanggapin niyo po ang pera. Kahit galing yan sa middle class, na kami ang nagsho-shoulder ng gastusin na napaka-inutil na paraan sa budget, tanggapin niyo yan. Pero bumoto kayo ng tama. Alam mo, tama ang sinabi ni Senator Go at ng President, ang dating Pangulo, no? Hintayin natin na ma-file yung kaso sa korte. Pangalawa, hindi pa yata yan yung kabuuan na committee report na mahahalata mo na dahil magre-recess sila, mag-a-adjourn, talagang pinaspasan at masabi sa taong bayan, ito yung partial results. Kaya lamang ako nakakita ng isang committee report na partial na inuulat sa plenaryo. So makikita mo, ang ginagawa dito, sa tingin ko, nakikita na yan ng taong bayan eh. Lahat ng programa na questionable nung panahon ni dating Presidente Duterte at lahat ng mga kasama niya ipilit idawit at isama dito sa sinasabi nilang mga kaso. Matagal na si Presidente Duterte nag-end ng term niya. Nakita naman natin kung ano ang approval rating at performance rating niya, the highest sa kasaysayan ng presidential politics. So makikita mo ito, tama yung sinabi, it's a political demolition. It's a political persecution to the Dutertes and those who are part and parcel of his team. So kitang-kita yan sa simula kasi ang makikita natin dyan, bawasan mo ang tiwala ng tao, kahit hindi totoo, kahit lubid-lubid ang pananalita, medyo bawasan mo lang ang tiwala ng tao, sa tingin nila, guguho ang Duterte. Ang hindi nila naintindihan sa tingin ko is that yung paglabas ni Presidente Duterte at pagsama dito sa mga ilang mga pangalan, makikita mo naman ang reaksyon ng taong bayan. Hindi na natin kailangang i-interpret yun. Lumakas yung base, nagkaroon sila ng dahilan para lumabas, at nagkaroon rin ng pamamaraan para magpasalamat dun sa 6 na taon na ngayon nawawala na in terms of peace and order and safety of individuals. Kagabi lamang merong isang binaril na brother-in-law ng isang mayor sa Abra. Naglakad lang yung killer. Naglakad, in-identify, tinira, naglakad palabas. Grabe. Nahuli yun sa CCTV. At yan at iba pang mga nangyayari sa bansa ang pilit ikubli ng mainstream media na animoy maayos ang peace and order sa bansa. Yan na nga, Prof, no?
Kasi pa yung mga bali-balita na hindi ko alam kung ito ay totoo, na parang yung iba ata na istasyon ng mga pulis natin, parang nililimitahan yung paglalabas ng report, lalo-lalo na yung mga heinous crime. Kasi parang napaparusahan ata sila kung parang pag sila ang may pinakamaraming report ng ganong mga krimen. Ano? So, yan nga po ang medyo nakakatakot ngayon. Kasi parang inililihis po nila yung tunay na kalagayan ng ating bansa dito sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Pero ito, balikan lang po natin na Prof, itong ito po yung rekomendasyon pa lang ng Quadcom. Ano po mangyayari dito para sa kaalaman lang po ng taong bayan, mga supporter ng mga Duterte? Ang mangyayari po ba dito ay recommendation pa lang ito? Sino po ang gigauge nito? Sino po ang titimbang nito? DOJ? Paano po ba? Ano po? Paano? Halimbawa? Ang mali dyan sa ginawa, nag-privilege speech si Congressman Barbers na hindi pa naman committee report yan. Ang committee report kasi kailangan may pirma ng majority ng members. Tatandaan mo, Quadcom yan. So, 4 na committee pinagsanib. So, ang tanong dyan, may committee report ba? Yung committee report ba ay na-table sa Committee on Rules para ma-add sa order of business? Kasi yung committee report na yan, kailangang aksyonan ng plenaryo. Nagbotohan ba ang plenaryo dun sa committee report? Walang nangyaring ganyan. Nag-privilege speech lamang at sinabi na, ito yung partial recommendation natin. Mukhang hinahabol sa pagtatapos ng adjournment ng Kongreso. No? So kung yan ay pumasa sa plenaryo, nagdebate, pumasa, inadapt, ang mangyayari niyan, ibibigay mo sa executive branch, sa DOJ, para pag-aralan. Kung DOJ yan, kung merong incumbent na opisyal sa ombudsman. So yun ang direksyon nan. Tapos pagdating doon, siyempre titingnan ng evidence, titingnan ng piskalya. Meron bang enough evidence beyond reasonable doubt ito? Kasi more or less mga criminal cases ang ifo-file dyan. Tapos dun uusad, mag-RTC, kung mag-a-appeal ang commission, CA, tapos bago umabot sa Supreme Court. So mahaba pa yung proseso. Pero ang mahalaga dyan, yun yung sa proseso ng batas, no? Sa proseso ng hindi sa public opinion, no? Sa public opinion, talagang dinudurog nila. So, mahalaga yung sa punto libista ng propaganda, napakahalaga yung kunin ang public opinion dito sa usapan na ito dahil hindi naman conviction ang gusto nila eh. Ang gusto nila masira talaga ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng Duterte. Klarado yun from the very start when they decided, when the speaker allowed a Quadcom which crosses jurisdiction among standing committees. Alam mo na talagang merong objective end ang gusto nila, which is to put down the Dutertes on the issue. Pero mo yung Quadcom, EJK, Pogo, at saka illegal drugs. Yes. No? Pinagsama-sama yung tatlo. Sa Pogo, wala namang kinalaman si Presidente Duterte. Siya pa nga ang nag-regulate ng Pogo. Sure. Sa EJK, yan, touch and go. Kung merong naipit, mag-file ng kaso, yun naman ang sinabi ni Presidente Duterte sa Senado, file the cases and that is the right court. It's not the court of public opinion but the real courts. Kasi doon makikita mo ang ebidensya. May ebidensya pa. Kasi kung walang ebidensya, makikita talaga natin lahat ito political demolition. Yun. So, Prof, no, sabi nyo kanina, dapat may committee report. Itong ginawa nila, parang si Barbers lang po ang may pakanan nito, no? So, hindi po nakapirma yung Quad Committee. At sa tingin ko po dito, parang mga nagtitrip lang talaga ito. Kasi katulad noong pagkakalipat
yung gusto nila ilipat si Attorney Zulaika doon sa correctional, parang ang sinasabi nila, parang hindi po nasunod din yung tamang proseso. So, dito po ba, masasabi po ba natin na dito sa rekomendasyon na to ay hindi rin nasunod yung proseso na dapat gawin ng mga kongresista? Alam mo, Master Judea, ang Kongreso kasi, ang legislative body, kahit sa anong bansa, they are very, very steep in tradition and procedures. Hindi mo sundin yung procedure, may problema ka, may teknikalidad. Ang nangyari na ganyan, makikita mo the machineries of government are being used to really put down the Dutertes. Ang timing, napaka-strategic dahil malapit ang eleksyon. Isama mo ang incumbent senators na re-electionist, makikita nyo kaagad, pag kinonek mo ang dots, talagang gusto nilang matalo ito, gusto nilang kontrolin ang Senado, no? At gusto nilang siguro baliin ang pakpak at ang impluensya ng dating Pangulo kasi ang number one endorser today is the former President Duterte. Our surveys show that and it's very clear na sa tagal ng panahon, 13 hearings simula I think sa simula ng August after the SONA, nakita natin na talagang yan ang pinupunto. So kung iyong i-compute ang budget na ginamit nung Quadcom sa 13 hearings, makikita mo talagang napakalaki. Pero dahil hindi nga transparent at accountable ang Kongreso, hindi natin makita yan. Ang magandang itanong, magkano ba ang ginastos nyo dyan sa Quadcom? Pag sinuma total mo yan ang gastos plus the media. Plus the media. That is the sum total of funds used to destroy and demolish the Dutertes. Professor Malu, Coach Oli po, may mapunta naman po tayo dito tungkol dito sa impeachment. Impeachment, ICC, demanda, lalong-lalo na po itong sa impeachment. Sa tingin ninyo, may pag-asa pa ba yan? Kasi alam nyo, marami akong naririnig na even yung mga DDS supporters, yung mga supporters ng mga Duterte, sila na tumutulak. Ang tagal-asa na yung impeachment. No, sa tingin nyo ito'y may pag-asa pa o ito'y talagang ang grand plan nila dito, yung optics na talagang trial by publicity lang, idiin lang ang mga Duterte, pero wala naman sila talagang plano dyan sa impeachment na yan or ICC man yan or wala. Hindi talaga nila dadaling kung saan. Hawakan lang nila dyan sa teritoryo nila. Tama ka niyan, Coach Oli. Para yung sword of Damocles na nakahang over the head of these people already named na makikita mo, gagamitin ng puwersa ng pamahalaan para kaidiin. Bakit ko nasabi yan? Tatlong different in the grounds, no, na sinasabi nila to impeach the sitting vice president. Makikita natin walang oras. Hindi ka agad recommend yung unang pagpa-file, no? Makikita natin ang bali-balita, they are attempting to get 1/3 of the 308 members to sign so that hindi nadadaan sa House. Pero pag-adjourn sila, ang balik nila ay second week of January at tapos mag-a-adjourn sila for the election. So kung titingnan mo ilang session days yon, siguro 6 na session days sa January at 3 session days or 6 rin, so 12 days. 12 session days. Ang rules is upon the filing, somebody should endorse and then the SecGen should refer it to the Speaker. Since nag-file ng una, hindi nila kinount yung 10 days, nag-file ng pangalawa, hindi nila kinount yung 10 days, nag-file ng pangatlo kanina, hindi naman rene-refer, no? Ang sinasabi lang dun sa press release ng SecGen for accountability and transparency purposes. May accountability and transparency purposes pagdating sa impeachment sa Vice President. Pero walang accountability and transparency pagdating sa pondo ng bayan. So makikita mo agad
no? Ang propaganda, ang political levers ay ginagamit para idiin ang isang grupo. Wala nang fairness. Ididiin at ididiin. Ngayon, nung sinabi ni Presidente, hindi ako pabor dyan, so maraming mga congressman ang medyo sandali lang, nagsalita si Presidente. It was a text that became policy. Saan ka naman nakakita ng gobyerno, nag-text sa isang congressman, pinick up ng isang journalist, at rinibil. Tapos lang nagsalita ang Pangulo na, oo, ako yan. Ganun na ba ngayon ang presidential communication na hindi nyo pwedeng idiretso sa taong bayan at hindi niya pwedeng gawin at sabihin sa kanila na in a formal presidential pronouncement that I am not for impeachment. Let's stop that. Sinabi lang nila after release yung text. So makikita mo, sa katulad nga ng parati kong sinasabi, sa politika lahat yung plano. Hindi basta-basta nangyayari na hindi planado. So ito, planado ito. Katulad rin yung mga impeachment, parang pinalalabas, napakasama ni Vice Presidente. Biro mo, 3 impeachment kaagad sunod-sunod. Anong makukuha mo yan? Kung ikaw yung hindi ka mahilig sumunod sa politika, hindi ka mahilig sumunod sa debate sa Kongreso, usapan sa Kongreso, ang nakita mo lang, grabe naman, 3 impeachment na ang final kay Vice Presidente, ay talagang masama yan. Diba? Yun kaagad, optics. So kung ganun ang kongresyon na hindi pa pinag-uusapan, ano ba yung mga charges? Talagang court of public opinion. Professor, ito kayang third complaint kasi ito nagiging di umanong excuses nila dahil wala pang pumipirma eh. Sabi nung isang convicted congressman na may mga pledges pero wala pang pirma. At yung iba sinasabi inaantay namin yung third complaint, no? I mean, talaga ba ina-apply nila ito kasi pwede naman ito i-fast forward more or less kung makakuha sila ng pirma na 106 na signatures, no, 'di ba? So, hindi kaya excuses na lang nila ito, hindi talaga nila kaya impeachment dahil alam nila mabango pa ang mga Duterte at syempre parang pumirma ka ng political suicide kung isa ka doon sa mga sa pipirma. Coach Oli, tama ka dyan. Yung obserbasyon na yan, I share that kasi kung titingnan mo rin ang attendance sa mababang kapulungan, ninipis. Marami nandun sa opisina nila, hindi bumababa. Nakita naman natin nung bago nag-adjourn ang Kongreso, nagsalita ang speaker, iilan lang doon. Alam mo sa political institution, maraming nagmo-monitor eh. So maraming nanonood dyan at nag-oobserba. So makikita natin yung ginagawa dyan sa impeachment. Mahirap mong i-consolidate yan 3. So kung ang hinihintay nila yung 1/3, mahihirapan ka kahit magbigay ka ng toneladang pondo dahil ang eleksyon malapit na at nararamdaman nila na may problema sila sa kanilang distrito. Iba ito doon sa budget lamang, no? Pero ito, diniin mo si Vice President, sinabayan mo ng kay Duterte. Kung titingnan mo, halos magkakasabay eh. Ano ang pinupunto niyan? Natitirahin ko kayong mga Duterte, i-demolish ko kayo. At ang crucial dyan na sa tingin ko hindi nila napag-aralan o na-measure anong impact yan sa tao. Alam mo, ang realidad dyan, tumataas ang bilihin, tumataas ang tubig, tumataas ang elektrisidad, tataas ang toll fee. Lahat magtataasan by January. Tapos nagkagulo sila sa budget. Diba? Di ba political suicide yung ginagawa nila? Nagkagulo sila sa budget, diin sila dito sa Quadcom, tira sila ng tira sa impeachment. Sa tingin mo ang taong bayan hindi nakikinig, hindi nanonood, hindi nagagalit sa ginagawa? Yun ang mahirap kasi kung hindi nila pinag-aralan ang balik ng taong bayan, kahit bigyan mo ng 50,000, narinig ko sa isang distrito, 50,000 ang ibibigay sa isang botante. Doon sa distrito ng isang leader,
1,000 a day. Beginning January to May. Ang laki nun. Pero ako, ang ipapayo ko, tanggapin niyo po ang pera. Kahit galing yan sa middle class, na kami ang nagsho-shoulder ng gastusin na napaka-inutil na paraan sa budget, tanggapin niyo yan. Pero bumoto kayo ng tama. Dahil ngayon nyo maririnig ang taong bayan, ngayon nyo mapaparinig sa kanila kung anong uri ng politika meron sila. Prof, ito pa, isa pa to. Speaking of political suicide, itong mga pinapakontempt at mga pinagsisigawan na general, mga men in uniform, na akala mo ay sila ay akusado or guilty na. Di ba? Ano pong masasabi niyo dito sa pag inahul na epekto nito kahit na ikaw ay hindi parte ng Quadcom? Kasi marami pong tahimik ngayon eh. And ang tao nanguhula, sino ba? Sino ba dito? Ito ba, parang ang labas ngayon, ito ba ay Duterte or ito ay Martin? Parang ganun na lang eh, Prof. Alam mo, Coach Oli, nakakalungkot yan. Kasi yung tinitira nila, nanilbihan. I mean, they threw their life on a profession they chose. Katulad yung si Wilkins Villanueva. Meron pang isang colonel na ngayon yata na contempt at nandiyan pa rin sa House of Representatives. Grialdo, oo. Ako kay Grialdo saludo ako dahil nagsalita siya, nagpakatotoo siya sa Senado. Biro mo, may kwan sa balikat at lahat, kukunin mo at ilalagay mo daan sa House of Representatives. Ano ba ngayon ng House of Representatives? Korte? Prison? Diba? Nakakalungkot yan. Lalo na dun sa mga kongresistang animo ay Diyos na kung makapagtanong at suminghal, akala mo sila parati ang tama. Nalulungkot ako doon dahil para bang binubusabos ang lahat na pumupunta dyan sa Quadcom. Paano nagkaganito ang uri ng ating politika? No? Paano ito inalaw ng liderato na mangyari sa kanyang administrasyon? Hindi ba sobra na ito at dapat itigil? Ngayon, kung iaalaw ito, nakakalungkot kasi yung 3 years na dadating na sana'y mapapagtulungan para maihaahon ang Pilipinas, ang pangarap ay maging middle income economy. Hindi tayo magiging middle income kung ganito ng ganito ang pakikitungo ng mga kongresista. At alam mo, ang nakakalungkot dyan, tumaas na ang trust sa institusyon ng Kongreso. Ngayon, parang nasa burak tayo eh. Kasi ang maririnig mo na lang dyan, paulit-ulit, ang mga taga-Quadcom. Yung isa, mali-mali ang magtanong. Yung isa, alam naman niya, pero in total denial. Yung isa ay dating kasama sa aktibong pakikibaka ng makakaliwa. No? Tapos, ang dami nilang characters na nawawala yung respeto at pagiging fair sa mga humaharap sa Kongreso. Nakakaawa dahil hindi naman naglingkod yung mga uniformadong opisyal para mo bastusin.